Iba yung huwag tayong makontento sa pagkamit ng ating mga pangarap. Sino bang taong ayaw gustong umangat sa buhay? Sa material na bagay or sa financial man? Lahat tayo, napakahipokrito naman natin kung ayaw natin. Pero muli, sanayin pa rin natin ang ating sarili na mamuhay ng simple. Kasi pag nasanay na tayong umaangat tayo sa buhay at sinasabayan natin, mawawalan tayo sa ulirat. At ito ang masama. Dahil sa kapritsyohan natin, dahil sa kayabangan natin, dahil sa palaging pag-flex natin ng mga material na bagay at financial na bagay, at dahil sa kapaluluan sa buhay in general, there will be a time, sa maniwala ko hindi, kapag hindi mo na-sustain ang iyong mga pangailangan at hirap na hirap ka na mag-sustain, nakakahiya. Maniwala ka sa akin o hindi. Nakaw. Pero ito yung catch na sinasabi ko before. Kapag meron tayo sa mga bagay na yon, material man or financial, dapat makontento na tayo sa mga bagay na sasapat lang para sa ating sarili. Sa mga bagay na sasapat lang para sa ating mga pangangailangan. Sa mga bagay na sasapat lang para sa ating ikinabubuhay. Ano hindi natin naiintindihan? Kasi magulo ang ating utak, magulo ang ating pag-iisip. At sinasabi kong dapat hindi tayo nakokontento, and on the other hand, dapat makontento na tayo, naguguluhan na tayo. Isa lang ang pinupunto ko doon sa mga previous vlogs ko before. Sa mga nakakilala sa akin, personally, nakita nyo na ba ako na parang may hepa, nagsusuot ng maraming alahas, at parang ang yabang? Well, walang masama doon kung marami kang alahas. Magandang investment yan. Pero ipagkakalandakan mo, palagay ko hindi maganda yon. Nakita nyo na ba ako every year? Meron akong bagong cellphone. Hindi. Ginagamit ko pa rin ang aking lumang cellphone. Dahil ang prinsipyo ko, pagdating sa ganyang bagay, cellphones, mapabrand new man yan or luma yan, kung branded man yan or hindi branded, pareho lang ang gamit. Walang pinagkaiba. Sabihin nyo sa akin anong pinagkaiba? Ibang features niya? Well, tama kayo. Pero para sa akin, kaprityuhan yan. Para sa akin, pride nyo na lang yan. Para sa akin, kayabangan na lang yan. Eto napakakongkretong halimbawa. May mga mayayamang tao, kilala sa lipunan, negosyante, sobrang mayayaman. Pero kung manamit, simple lang. Walang kaprityuhan. Walang kayabangan. Isa pang halimbawa, ito marami nang nakakaranas. Nung walang-wala tayo, as in walang-wala, nabubuhay tayo ng simple at nakakayanan natin. At normal lang yun sa atin, sa pamumuhay. Here comes a time, nung nagkatrabaho ka ng maayos, malaki yung kinikita mo, yung pag-iisip mo, yung damdamin mo, skyrocket din. Lumalaki din. Ibig sabihin, yumayabang. At ayaw nang balikan kung ano yung nakasanayan before ng uri na pamumuhay. See? And it's accompanied with boastfulness. Kapalaluan sa buhay. Ito yung nakapagtataka. Kahit aangat tayo sa buhay, material man, kaalaman man, financial man, at bakit hindi nating magawang mamuhay pa rin ng simple, na makontento pa rin ng simple sa mga bagay-bagay na ginagawa natin before? Bakit? Kasi pride. Kasi kayabangan. Tapos flineflex natin sa social media, ang dami nating pera. Wow! Mahiya naman tayo. Yung sobrang yamang mga tao nga, yung sobrang milyonaryo, bilyonaryo na mga businessmen, nakita nyo na ba na nag-flex sila sa kanilang kayamanan? Sa kanilang literal na pera? Na bulto-bultong pera? Wala. Kaya ako mismo, pagka may mga taong nag-flex ang kanilang mga pera, ako nahihiya ako sa aking sarili. At nadidiri ako sa mga taong yon. Diretsahan tayo, nadidiri ako. Bakit? Kasi meron pang sobrang yaman kumpara sa atin. Tapos nag-flex tayo ng ganun. Nakakahiya. Kapalaluan sa buhay. Kayabangan sa buhay. So muli, iba yung huwag tayong makontento sa pagkamit ng ating mga pangarap. Sino bang taong ayaw gustong umangat sa buhay? Sa material na bagay or sa financial man? Lahat tayo, napakahipokrito naman natin kung ayaw natin. Pero muli,
sanayin pa rin natin ang ating sarili na mamuhay ng simple. Kasi pag nasanay na tayong umaangat tayo sa buhay at sinasabayan natin, mawawalan tayo sa ulirat. At ito ang masama. Dahil sa kapritsyohan natin, dahil sa kayabangan natin, dahil sa palaging pag-flex natin ng mga material na bagay at financial na bagay, at dahil sa kapaluluan sa buhay in general, there will be a time, sa maniwala ko hindi, kapag ka hindi mo na sustain ang iyong mga pangailangan at hirap na hirap ka na mag-sustain, nakakahiya. Maniwala ka sa akin o hindi. Nakaw. Walang pinagkaiba doon sa mga iba katulad kong OFWs. Magbabakasyon, ang yabang. Pag sinabi kong ang yabang, financially, materially, wow. Tapos dumating na yung puntong babalik na sa abroad, wala ulit. O ay dumating na yung puntong magpo-for good na, wala na, ubus na. O, paano mo masusustain? Eh, una nag-flex ka na. Ang una nagmayabang ka na. Again, ito yung disadvantage. Ang pinaka-disadvantage. Pag sinabi kong pinaka, siyempre meron pa mga iba dyan. Pero ito yung pinaka. How could we sustain our fucking needs when it comes to other materials and financial? Sabihin niyo sa akin. Yun ang masama. Kasi mayabang ka. Dapat tumama dito at dito. Magbago na tayo. Hay nako. Ito po muli ang inyong manungsan. Sana po sa mga masasabi kong harsh words na aking mga binitawan ay magsisilbing aral sa ating mismo, sa ating buhay at sa ating sarili. Huwag nating tignan kung ano man yung negatibong mga sinabi ko, kung meron man. Ang tignan natin ay yung impact sa ating sarili, impact sa ating buhay, at impact sa ating pamumuhay. Salamat po. Sana po nakatulong po ko sa inyo sa munting advice. Peace out.